Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Alright, welcome back at patuloy po ang ating palatuntunan Sunshine Radio DZAR Sports Hour. Bigyan ko lang ng daan ito, no? And congratulations sa ating matatawag na the greatest Filipino athlete of all time. Sino po yan? Walang iba kundi ang ating bowler na 56 years old na. Pero pagka nakita nyo siya in person, parang 26 years old at hindi tumatanda. Of course, si Paeng Nepomuceno. At naigawad sa kanya ng US Bowling Congress ang gold level coach. Gold level coach. 6-time world bowling champion. Wala pa pong nakakagawa niyan sa buong mundo. At nasa Guinness Book of World Records po yan. Si Paeng Nepomuceno po. Ha? Ayan, iginawad sa kanya ng US Bowling Congress ang gold level coach, ha? At eto, sabi nga niya raw mabusisi daw yung proseso na kanyang pinagdaanan para lang makamit ang kanyang doctorate degree sa pagtuturo ng bowling. Ayan po. Marami nagsasabi sa akin pagka gusto mo raw na talagang gumaling sa bowling pero kailangan pag-aralan mo raw yung paghawak sa bola ng kaliwa. Ewan ko may dito sa ating mga bisita may nagbo-bowling ba sa inyo? Walang nagbo-bowling sa inyo. Kasi daw pagkakanan daw, medyo gasgas na raw yung dinadaanan ng bola, yung sa lane. Pagkakanan ka. Pagka left daw, dahil konti lang ang kaliwete, parang laging patag pa yung lane na dinadaanan ng bola mo pagka kaliwete ka. Kaya ganun si Paeng Nepomuceno, lefty, kaliwete, ayun. 6-time world champion. Ganon, ano? Kaya sabi ko nga, ako naman, ang problema ko, ang hirap kasi. Ikaw kanan ka. Anyway, at nandito yung ating mga bisita at pag-uusapan natin itong event na ito. 2013 Fair Fitness and Iron Games. Kasama po natin si Mr. Charles De Ausen. Is that you, sir? Opo. Ayun. Teka, naka-on ba yung microphone nila? Alapit lang daw ng konti. Para, ayan. High-tech yan yung microphone natin na yan. Ganyan lang yan. Maririnig na kayo. Mr. Charles De Ausen, si Mr. Bong Pico. Ayun, si Mr. Bong Pico at saka si Mr. Dan Kabiling. Ayan. Bumati muna kayo, sir. Mr. Charles, bumati ka muna sa ating mga teammates. Magandang tanghali po. Ayan. Si Dan naman. Yes, good afternoon to everyone. Magandang tanghali po sa mga nakikinig. And we're gonna give you some infos about our event. Ayan, si Mr. Bong naman. Yes, magandang hapon po sa mga nakikinig and sana bigyan namin kayo ng magandang info sa event namin. Anyway, 2013 Fair Fitness and Iron Games. Yung Fair Fitness, parang medyo okay lang, familiar sa akin. Pero pag Iron Games na ang pinag-uusapan, medyo kakaiba sa akin ito, Mr. Charles. Opo, no? It's a combination of 3 programs. There will be a strongest man. Itong strongest man to, hindi yung nakikita natin parang triathlon. Triathlon, Opo. So, it's another program of fitness event, no? So, it's a combination of endurance and strength. Pero hindi siya triathlon. Pero hindi siya triathlon. Ano yung mga event? So it's a combination of strength. When we say strength, it's sometimes it's a hypertrophy workout pagdating sa gym. So there's a deadlift. So after deadlift po, there will be 3 exercises na i-execute nila. So merong push-up, hand release, saka 1 kilometer run. Okay, medyo na-alienate ako ng konti doon sa mga naririnig ko. Kasi hindi ako nag-gym eh. Bali basically, kung pag-usap tayo sa mga taong hindi nakakalam sa gano'n, parang pinagsasama niya yung bigat ng buhat at saka bigat para sa heart or gano'n. So it's cardio, a combination of lifting weights as well. Aha. At saan nga pala gagawin to? That will be held at Pasita Astrodome sa Pasita Complex, San Pedro, Laguna. San Pedro, yeah. It's beside Santo Rosario Church. Okay. And then the venue is already sponsored by Mayor Katakis po. Okay.
Now, Mr. Bong naman, ano? Yes, sir. Eto, mukhang pangatawan ni Mr. Bong. Well, tell us more about this. Yung Fair Games kasi meron din physique category. So, di ba narinig nyo na yung bodybuilding? Oo. Ito naman, hindi siya palakihan. Pagandahan lang ng katawan. Tapos lalakad lang sila. Then, that's it. Hindi kagaya ng bodybuilding, may mga poses. May ka. mga nagfe-flex pa sila ng Oo. mga muscles nila. Dun Eto, sa Fair Games, wala. anong gawin, ang dating nito? Rarampa lang sila? Ganun Narampa lang sila, pero dapat may abs ka. Oo. Tapos, yun. Ako yun flabs lang. Oo. Yun lang ang judging namin. Ganun. Ganun lang. Okay, Kasi, so hindi na sila kailangang pahiran ng langis o Hindi. something ganun. Dati kasi ganun eh. Ngayon, binago na yung rules, so hindi na palakihan. How long has ngayon. this been going on, tala? I think first year niya ngayon eh. First year niya. And ano naman, kumbaga, ilan ba ang ano to? For men and women ba to? Or for men lang? Or ano? Actually, lahat pwede sumali. Kasi nga, sabi ni Charles, merong for strength, Oo. merong Zumba, Yes. and merong physique. Physique yung sa amin naman. Okay. So, basically, 3 event. In just one day. So, let's just try to, ito sa Fair Fitness, when you say kanina, yung physique lang and everything, now, could you explain to us the judging system para siyempre yung mga sasali rin, maintindihan din nila kung paano, siguro, I don't know if they still have time para ma-improve pa yung looks nila, no? Yung pangangatawan nila, yung itsura ng katawan nila, dahil, kumbaga, yun ang pagbabasihan ng judging. Sa strongest man, this will be, kung sino yung panalo, ito yung pinaka-shortest time. Okay. Opo. So, wala masyadong criteria of judging siya kung malaki siya o maliit siya. So, kung sino yung unang matatapos, siya po yung magiging panalo. Okay. Okay. And then, doon sa criteria ng Zumba Fusion Marathon, so that's why it's called Zumba, plus Fusion Marathon. Ngayon, there will be 4 presenters na gagayahan po. So, in every presenter, they will present iba-iba pong mga exercises like the Zumba. Kaya Fusion, pwedeng magkaroon ng cardio kickboxing presenter, aerobic presenter, and then plus pwede ring dance fusion presenters po. So, there will be 4 presenters in one Zumba Fusion Marathon po. Ang criteria of judging niya yung ability to follow, the endurance, saka yung level ng fitness enthusiasm ng participant. Ayan. Dan, paki-explain naman paano na conceptualize itong event na ito. Well, actually, they were just inviting me. Bali, ini-endorse ko lang kasi yung how to make sure na they're doing the proper Staging of the event. staging of the event or proper presentation of the event. Like, gusto kong i-ano sa kanila na kailangan yung magtuturo ng Zumba, Zen license, or lisensyado, or make sure na hindi mahalo yung ibang program na cardio program. Like, kasi pag sinabing mo Zumba lang yan. So, yung magpe-present ng Zumba instructor, dapat Zen license siya, or kung may magpe-present ng cardio kickboxing, yun lang talaga yung present niya. So, kaya 4 ang presenters kasi iba-ibang category din, pati yung mga instructors. Okay. Para din ma-cross-train din yung mga tao. Because some people, gusto nilang Zumba, pero dapat nagko-cross-train ka rin kung anong type ng cardio, para hindi ka rin nabobore, or you will learn something. Kasi yung iba, gusto lang nila puro Zumba, or yung iba gusto lang nila puro cardio kickboxing because they're more comfortable. Pero maganda rin kasi sa tao na nagko-cross-train ang body mo para you're well coordinated in any type of movement. Now, I would like to ask Charles lang, how different is this na, for some of the people who are enjoying, just trying to get healthy, or most probably, alam mo na, kahit papano, just to look good, physically, when you have this kind of a program? This program kasi, especially this for all walks of life, na-conceptualize din siya kasi we invited lots of communities and municipalities in Laguna.
So kung mapapansin natin, in every municipality po, merong mga group exercise. So nagkakaroon na ngayon ng mga municipalities po ng fitness program. Dapat. So yung mga Dapat. hindi nakakapunta doon sa mga gym ng mga nanay, mga mothers po. Oo. So there have an opportunity para sumali doon sa mga, mostly kasi mga nagbabayad lang ng mga 30 pesos that cannot afford in the gym. Oo. Oo. So saan ginagawa yan? Like in Laguna po, there are lots of municipalities ginagawa na yung mga group exercise eh. So okay. nagkakaroon sila ng program like yung mga mayors po for the benefits ng mga residents nila para nakakapag-workout din. Kasi nowadays, kumbaga, more sa wellness na ang pinopromote din natin para dun sa mga nagkakasakit. So to avoid sicknesses na yung nanghihina. So ito, we give an opportunity to encourage hindi lang do sa mga nanay. Kasi pag nasimulan natin sa mga elders, no? So, nai-influence din yung mga bata or yung mga yun sa family, no? Para ma-promote nila yung wellness, saka ma-educate din yung mga tao pagdating sa fitness. Hindi lang yung natututunan nila na ito ang fitness dati kung ano lang yung movements. Ngayon kasi na-educate yung tao kung paano execute talaga eh. Like katulad nung pagkukuha ka ng paso, paano bang ba kukunin? So minsan may nai-injure dyan. Ngayon sa fitness po, tinuturo yung proper execution. So that will be based on science. Kunwari, pag squat mo, kukuha ka ng paso. You have to bend your knees and then keep your weight at the back. And then you keep your knees beyond of your toes. So, yun yung proper squat. Ngayon, kung i-apply nyo, it's like kind of functional exercise. Pag ginamit nyo yun in your daily lives po, so, nagagamit nyo yung fitness na natutunan nyo doon sa mga daily activities nyo, like yung mga households, ganun din sa mga nanay din po. Ayun. Okay, so Mr. Bong, anong payo mo naman para doon sa madalas magsampay? Medyo mataas yung sampayan. Mataas magsampay. Hindi, ang ibig ko lang sabihin, kasi nga, kumbaga, ang ano lang naman natin dito, kung minsan, napakasimpleng bagay, pero sabi nga natin, yung pagbuhat lang ng paso, biglang all of a sudden, biglang may sumakit dito may lumagutok dito sa may likod, sa may bewang. Ayan, hindi na makatayo ng tama, hindi ba? Yes, exactly. Actually, like, I also teach yoga. So, importante rin kasi, parang tinuturo ko yun lagi sa class ko. Paggising sa umaga, okay, they have to face side and then support muna yung lower back. Kasi unang-unang nai-injure sa paggising mo sa umaga ay yung lower back mo. Lalong-lalo na kung nagigising ka sa alarm clock. I see. So, hindi ka dapat bumangon ng patihaya. Magsa-side view ka muna. Tapos, tutulungan mo ng arms mo ang pag-angat ng upper body mo. Ibababa mo yung paa mo, tapos tulungan mo ng upper body mo, ng arms mo pagtaas. Kasi some people even neglected that. Tama. Dahil una-una, hindi rin alam Paggising mo pala ng umaga, injured ka na, stressful ka na agad. So, hindi rin alam ng mga tao yon. Just with simple movements that we do in our daily lives. Kaya, importante rin din sa mga tao na, kaya nandito rin ako at tinutulungan ko rin po si Charles for this event to even educate instructors na they're not taking educations or getting certifications para magkaroon ng high salary or to brag that I am certified, but because they care about their clients. They care about their clients and give them the right and proper workout to be knowledgeable and to be professional enough and credible. Tulad din yan ng mga doctors para, lisensyado ka, certified ka, and you're really practicing what is safe and proper for your clients. Ayun. So, ganun pala yun. Lalong-lalo na, sabi ko nga, lalo na yung pagtulog mo kasi walang masyadong movement sa katawan mo Yes, no? So, wag mong apurahin. Yeah, very cold ang muscles. Yung iba talaga napapatalon pag tumunog na yung alarm clock di ba? Ganun
So, ganun pala ang magiging sistema. No? Tapos, kanina nga, yung binabanggit mo, Mr. Charles naman, yung pagbuhat lang ng paso, ano? May technique pa pala yun and everything, exactly. di ba? Ngayon, ang tanong ko lang, like for instance, lalong-lalo na para dun sa mga, alam ko minsan, masyado natin pinag-uusapan yung pagdating sa pag-gym and stuff like that, ano? Pero kung minsan nga, pag kayong housewife na yan, may mga inaalagaan na ng mga bata, yan, nakakalimutan na yung lahat, ano? Now, sometimes it's very strenuous din yung kanilang movement as with regards to cleaning the house. Diba? May mga ganun tipo. So, those kind of things they could learn through this program of yours. Opo. Dito kasi sa program natin, no, we promote wellness. At the same time, we improve their endurance. So kung meron silang mga daily household chores po. So yung endurance level nila, so yung activity nila, mas nagagawa nila first ng mas maayos. Saka yung level ng pamumuhay nila for their health, no? Tama. Oo. So kahit pagdating sa nutrition, so naiimpluwensyahan po nila yung mga anak nila. Pati nutrition, pati nutrition, pati nutrition. Para okay. mas ma-involve po sa pang-araw-araw na buhay na hindi lang tinitingnan nila yung ibang mga gawain nila na tumitingin lang sila sa households kung paano rin pangalagaan nila yung pangangatawan nila. Sabi nga nila in order for you to be able to perform your functions well, kailangan well ka rin. Yes, exactly. Diba? Parang yung sinasabi nga, gusto mo nga magtrabaho, pero lagi ka naman nagkakasakit, ang hirap naman ng gano'n, di ba? So, nagiging disadvantageous. Now, tanungin ko naman si Mr. Bong naman, ano? Kumbaga, eto naman, ano ba to? Sa Laguna lang ba ito? Wala bang, yung ibang municipality natin, hindi ba ito na-adapt? O ang may long-term plan ba tayo para for this kind of program? Okay, yung Fair Games kasi first time yung mangyayari, which maganda naman yung conception ni Mr. Charles. Kaya sa part naman namin, since under kami ng International Federation of Bodybuilding, okay. Meron kaming programs talaga. So, continuous naman yun. And sinama namin yung kila Charles. And meron din kami mga events, national tsaka international. So, plus magkakaroon ng mga seminars. So, ganun ang gagawin namin na ano. So, kumbaga, pasimula lang ito. Diyan lang muna tayo sa area ng San Pedro. And then, pretty soon, medyo lalawak na ito. Dahil kailangan lumawak ito yung ganitong sistema no? Actually, this is a nationwide invitation. Kasi ang Iron Pinoy, it's not only a nationwide website, no? It's also an international. Okay. Opo. So, that's why sa darating na event din ni Bong, meron siyang mga personalities from bodybuilding, no? Na industry na in-invite niya. Like Shaw Roden, no? Who's the famous Mr. Olympian. Ganun din. Sa Fair Games kasi, kakaiba kasi to. So, this will be the biggest event at South. And then, this will be the first event that we will have 3 programs in just one whole day. Yes. Kanong oras magsisimula ito? It starts at 8 o'clock until 9 p.m. po. 8 a.m. to 9 p.m. Opo. Wow! Ang mahaba-habang ano to Kasi sa umaga, The Strongest Man. Strongest Man. Tapos hapon, yung marathon. And then gabi, modeling na. This will happen on August 31. So far ba, ano nang updates natin as with regards to mga participants? There are 200 participants na po. 200? Opo. Wow! Around Laguna. Na bumili na po ng tickets. Pero we're expecting more than 500 participants for this okay. event. Wow, ang dami no? Ang dami palang inaasahan natin na dadalo dyan. And of course, so basically, okay, so eto meron tayo mga, kumbaga may competition ito di ba? Ganun ang dating nito no? So ano bang, ano naman ang ano nila rito? May premyo ba tayo rito? Oo. May prize po tayo, which is yung first prize po is 7,000, then 5,000, and 3,000. At saka the honor and prestige of being the first. Yun di ba? Pinakamaganda nun no? Plus, accredited pa sila sa international. Kaya, okay. isa-sanction namin yung physique When we say international, so gaano siya kalawak internationally? Ilang mga countries involved? IFBB kasi, International Federation of Bodybuilding and Fitness, 160 countries. Wow. Tapos, Men and women yun, Men and women yun. Tapos,
ang events nila halos 3 times a month 3 times a month? worldwide. Worldwide. Okay, grabe. Kaya ang sa dami. US, grabe, sobra. Anong country ang talagang napakarami ng, kumbaga, may tawag dito, siguro yung mga champions, if I may be able to call them that way. US. US talaga? Kasi ang under din sa kanila, Mr. Olympia. Oo. Kaya ang September 28 yata, tapos ang cash prize doon naabot ng $950,000 Wow! Malaki, ha? total. Oo. Ay, yung Yun mga, yung pinakamalaki. yung mga Filipino participants naman natin, I Yeah. mean, how are they faring lately? Magaling, nagpe-play sila. Uh-huh. Sa Madrid yata, Arnold Sports Expo, magpapadala kami ng 7 na bodybuilders to compete. Kailan ang huling-huling meron tayong, parang, if I can remember it right, a few years back, may nag-guest, not on this show, but on television na nakita ko, babae siya na bodybuilder. Luisa. Yeah, okay. And yun ba yung huli natin? Yeah, siya yung huli. Siya na yung huli so far. Sa men's, kumusta nang... Sa men, sila Gerald Pangan, Jay Catley, madami sila eh. Ang problema lang, hindi sila nabibigyan ng exposure talaga. Oo nga eh. Kaya ngayon talagang bibigyan namin talaga ng exposure plus nasa amin pa yung Flex Magazine. So tuloy-tuloy na siya. Alam mo, nabanggit mo, Bong, yung marami ka mo na mga US, mga Americans ang mga nananalo sa mga ganitong competition, no? Yung bodybuilding. Ano ba yun? Dahil mas matatangkad sila sa atin? O ganun? O ano ba? Well, kasi ano sila eh, well-developed na O sila. iba yung genes nila? Well, yeah, for one, yung Diba? genetics sila, tapos Oo, yung eh. know-how, tapos dami nilang supplements. Kaya, supplements as in whey protein, yung mga parang Milo, ganun. Madami silang available sa kanila yung resources. Dito naman, nag-uumpisa pa lang ulit eh. Kaya, okay. Pagpasok ng Flex Magazine, yun, panibagong ano na naman tayo. Pero sisimulan namin doon sa mga nauna na. So sila muna unahin namin padala sa Mr. Olympia. Saan nga gagawin to ulit? Mr. Olympia, September 28 sa Las Vegas. Sa Las Vegas. Tapos yung Arnold Sports Expo. Arnold Schwarzenegger. Sa kanya yun. Madrid, October. Sa Madrid. Meron tayong entry doon. Meron. Puro lalaki to. Puro lalaki tsaka isang babae. Meron tayong isang babae. Yeah. Okay. At konting info rin Yeah. din, nag-gold na rin tayo actually. Pero it's a different competition. It's on a different What is it? organization. What is this? It's a mixed pair. Ibig sabihin babae at lalaki. Artistic pose sila. Okay. So, nag-gold na rin tayo. Ringo and Duan Abantao. So, Kailan to? Kailan nangyari lang to? 4 years ago. 4 years ago. 4 years ago. Okay. Yeah. So there's another also a bodybuilding group called NABA. Okay. It was held in Germany, and I was even to be an spectator as well, and I've been helping kasi nagko-choreograph din ako ng mga artistic pose ng mga bodybuilders as well. Okay. Wow. So I'm also a dancer and a choreographer as well. Kailangan ba yun na I mean, kailangan ba yung, syempre, yung Yeah. nandun yung kanilang mga poses and everything, Yeah, kasi I need to showcase the muscles that Yeah. are emphasize. Siyempre, hindi ka lang basta tatayo doon, magko-contract ka. Siyempre, kailangan pakita mo rin in an artistic way. So, that's when I come. That's when I come. Alam mo, nagugulat ako sa'yo, Dan. Hindi ka naman muscular or anything, pero biro mo, alam mo yung mga technique na yan, na ano dapat yung kanilang mga poses, na para mas lalong ma-emphasize yung kanilang muscles and everything. And this is why Charles is, invited me because yung nga alam ko yung the science behind it. And because hindi mo naman malalaman yun kung kahit na choreographer ka, hindi mo kayang pigain ng ang isang contestant kung hindi naman alam yung muscles na Tama wino-work niya. Tama. Diba? And this is also the same in promoting. Gusto ko ka rin kasing maging advocate sa bawat mga municipalities na sana not naman force, implement nila na mag-update ang mga instructors, mga group exercise. Tinatawag na namin siyang group exercise. Hindi na sila tinatawag na aerobic instructor. Tinatawag siya na group exercise kasi may iba nagtuturo ng hip-hop, may nagtuturo ng Zumba, may nagtuturo ng cardio kickboxing. So, ang tawag na sa kanila is group exercise instructor. So I am also here na
to advocate na sana mag-continuing education lagi ang mga instructors all over the Philippines para nasa standard and safe and medyo in the professional side ang mga group exercise instructor of the Philippines. So basically, this is what you're working on. Yes. And so far, ano naman ang progress? Anong response ng mga instructors na It's good ito? because like right now, marami tayong ang sad part nga lang kasi after getting the certifications and everything, because they're really good na, they go abroad. Because they're really good. They're really good. Hindi na ito brain drain, muscle drain na ito. Yes. So, ganun na nangyayari sa kanila. Yes, and Okay. and it's a ticket to the world. Hindi nila alam na being a group exercise instructor or yung tinatawag nilang dance instructor or aerobic instructor is you just stay there. No, you're growing up, and there's a system, there's a continuing education, and you're doing it because you love your client. And doon din nila malalaman kung paano pumapasok yung nutrition, paano pumapasok yung proper workout as well. Ayan. Well, okay, mabalik muna tayo uli dito sa Fair Fitness and Iron Games. Kumbaga parang wala naman tayong pinag-uusapan na age dito. Wala po. Wala dito. Opo. As long, pero paano muna sila sasali? You have to have like a medical team to check muna. Baka mamaya, may yes, atakihin yes. dyan, Opo. something like that. So, meron tayong medical assistance coming from Red Cross po. Opo. So, may mga nakaantabay doon na ambulance sa kanilang hospital just in case kung ano man mangyari po. At the same time, kailangan talagang handa tayo for medical assistance. And when are you going to, when are you going to check on these participants on the day itself? Pag ano po nila, may magkakaroon tayo ng waiver na handa po silang sumali. So, wala silang may heart ailments. They don't have to give you a certificate na from their doctors? Wala na po. Wala na. Opo. So, kailangan alam nila yung sarili nila kung healthy po sila pagsali dito kung wala silang nararamdaman po. Okay. Now, mabalikan ko lang ulit dahil napaka-importante rin ito. For some of the people na medyo lost sa kanilang career or something like that. Because I have noticed what you're explaining to us, Dan, na take it, diba? Sabi niya, take it to your improvement in life because you could also go abroad and stuff like that, and most probably it's a career na rin diba? Yes. Kung talagang tutusin. I never even thought I would see the world just biro jumping niya up yan, and di down, ba? Parang, jumping up and down. Pero ano ba to? Kailangan ba ito? It's a degree on what? It's actually a certification, which Just a certification. A certification which deals with the study, theory, and practice of fitness. And how long does this take? It will be at your own study. There's books and stuff like that. It's basically from American College of Sports Medicine yung mga basis nila. Pero may mga iba-ibang organization like American Council on Exercise and Aerobic Fitness of Association of America. Yun yung dalawang ini-endorse ko because ina-accept siya internationally rin. Okay. And it is an American-based fitness certification. Kaya ko siya nire-recommend kasi yung gumagawa ng mga protocols, which is American College of Sports Medicine, doon nila binibase yung program nila. Ayun. And okay. it is well accepted even in the universities as well. Kung physical education ka na graduate or physical therapies, meron ka ng plus. Okay. Ngayon, That's good. Ang problema kasi, yung iba kasi, like for example, kasi sobrang dalas niya sa gym, parang, gusto ko yung ginagawa niya. Kaya gusto nga. ko maging instructor tulad niya. Yeah. So, dito kami pumapasok na you cannot just teach, you cannot just, you have to know the science behind it. You know, you have to know, paano kung meron kang special populations, like, meron kang may diabetes, may asthma sa klase mo, o mga ganon, kailangan alam mo yan, or which muscles are you really working, or anong klaseng workout dapat para sa isang tao. And like me, we don't even say we prescribe exercise. We only recommend exercise to people. That is our scope of practice. And we don't even give them nutritional regimen because I am not
a nutritionist. Yeah. So, yun. Pero but we only recommend everything. The best word is recommend everything. Ayun. We recommend you, why don't you try this? We recommend this. And Yeah, kasi ako may nakikita ako like dyan sa Green Hills pag inahatid ko yung anak ko, pag napaikot na ako dyan sa may Green Hills area, meron dyan yung mga, syempre, alam mo na yung mga oldies ko minsan, di ba? Nagja-jogging na sila right there in that area. And there's a certain portion dun sa Green Hills area na may, it's not workout eh. It's just Class. parang nag-aerobic sila or something yes, like and that. I know eh. them. Some of them are, ganun. yeah, some of them are actually Licensed ba yung nagtuturo sa kanila? Baka mamaya eh. Actually, some of them, and basta kasi may mga legalities. Like Kaya kung nga eh. Zumba yung tinuturo mo, you have to undergo a Zumba Zumba license training. Oo. If you're representing a group exercise like dance, hip hop, it's okay. But if you really care about your career and you really care about your clients, you should study and take certifications. Kasi So yung parang- iba meron, yung iba wala. Meron. Yun ang problema. Sus Mario Jose, ang problema ko dyan yung wala. At saka Hindi syempre lahat. parang yung mga pumupunta doon, yung parang nakita lang niya, nakisabay-sabay na siyang gano'n or something. Yun Yung iba nasa likod lang ng poste eh. Baka kaya- mamaya atakihin yun doon. Kaya yun nga ang ina-advocate ko sa mga municipalities na Yeah. merong which is actually karamihan Mas maganda yung ganun no? Karamihan na sa Laguna at saka sa Pampanga where where my mom is from, and also here in Quezon City. Marami na po akong na-influence na it's not just jumping up and down, or minsan kasi ginagamit nila yung to get certification because they want to get high salary Yay! or Yun nga eh. binabrag nila pero hindi nila alam ang importance nung education for fitness is actually, it's not just professionalism, but it's being a nice person, caring about your client. Ayun. Oo. And to add, Yes. kasi right now, government naman gumagawa rin ng paraan. Like sa pamantasan, magkakaroon sila ng course talaga for dapat. personal training. Oo. And I think Manny Villar naglabas na ng bill for lahat ng barangay magkaroon ng fitness gym. Ayun. Kaya that's po, very good. ayun nga, yung kay Dan Kabiling, kaya yung kinukuha natin yung education natin coming from America pa po. Kasi wala tayo talagang definitely aerobic course dito or fitness course po. Okay. Opo. So, ayun, bali kino-coordinate na lang po natin yun sa may mga kursong mga PT, mga physical therapist. Kasi yung mga aral sa mga human anatomy yan. Oo. Kinesiology, Physiology. Ngayon po, katulad nun, nasabi ni Dan, that is a continuous learning. No? So, at least, alam mo yung do's and don'ts kung ano ituturo mo dun sa mga participants mo. So, merong mga tamang program yan kung paano yung proper cool down, your proper warm-up, stretching. So, yan, meron din sistema. Yun yung sinasabi, dun pumapasok yung standard. Na hindi ka lang basta magtuturo doon, dapat alam mo rin yung science ng aerobics, kung ano yung tinuturo mo. At the same time, hindi lang ikaw nagtuturo, i-impart mo rin yung learning, yung education doon sa mga kliyente mo. Paano kasi kung wala ka o na gusto nila mag-workout, at least na-educate sila. Alam nila kung paano yung gagawin. Yes, ayun. Opo. Very good, very good. No, we're almost running out of time. So once again, your invitation at to tell our listeners more about itong 2013 Fair Fitness and Iron Games. Opo, no? So we're inviting you to come and join us on August 31. So, fair game siya, no? So, doon sa strongest man, so there will be no criteria of judging. Kung sino yung pinakamalakas, yung may mataas ang endurance level, siya po yung mananalo. At the same time, yung Zumba Fusion Marathon, these from all walks of life to all mothers, kung sino yung mag-join, pwedeng men or women po, pwedeng mag-join po dito. At the same time, yung fitness, no, yung modeling, it's not a size and definition, it's a symmetry and definition po. So, it doesn't mean na malaki ka. So, kailangan lang yung meron kang muscles, maganda ang symmetry mo, and then you have definition. Yeah. So, this will be the biggest event at South, no?
So the first time it will happen in the Philippines that there will be 3 programs in one event in fitness industry po. Ayan. All right. Very good. So, do watch out for that. Ano? August 31, mabilis ang takbo ng panahon. Ha? At sandali lang yan. Well, ang kanilang website or stuff na para makakuha sila ng more information para mas maintindihan nila. So, would they have more time? Yeah, just go to www.ironpinoy.com. Any numbers? Phone numbers? Actually, for yung sa akin naman, it's because of, Yeah. it's more on the certification. Yeah, October okay. 4 and October 5, the Aerobics and Fitness Association certification, one in Cebu, All right. October 4, and one in Muntinlupa. And also, I'll be in Palawan this coming whole week to promote Zumba as well. All right. So, thank you very much, Mr. Charles Diausen, Mr. Bong Pico, and Mr. Dan Kabiling. And of course, thank you very much sa lahat ng ating mga teammates sa inyong pakikinig sa ating palatuntunan. Until next Saturday, ito po inyong team captain, Benji Santiago. You can check us out, DZAR Sports Hours sa Facebook. Or you could follow me on Twitter, BenchSports21. And, well, ayan po, happy weekend to everybody. Sana lahat kayo healthy. Philippines, one nation, one team. Don't bend, don't break, baby, don't back down. These are my confessions.